ka ba sa nakatatanggap ng 13th month pay subalit wala sa bokabularyo ang pagtatabi ng pera dahil sa dami ng gastos lalo na ngayong holiday season? Isa rito si Jenaline Luna, isang sales worker sa Maynila na tumanggap na ng 13th month ngayong taon. Ayon sa kanya, baka hindi na niya magawang makapag-save pa dahil nailaan na niya ang mga ito sa mga gastusin lalo na ngayong holiday season. Try ko na pero since yun nga may mga family emergencies din, minsan yung savings ko na yun, nagagamit ko din siya. Dagdag pa ni Jenaline, maliban sa pamilya ay nailalaan din niya ang kanyang pera sa mga personal na pangangailangan. Yung mga gusto kong ding bilhin kasi syempre deserve ko din naman, syempre nag-work ako, so I deserve a part of it dun sa kinikita ko. Ayon kay Ateneo Center for Economic Research and Development Director Sir Percival Peña Reyes, mahalaga na makilala muna ang sarili upang maging epektibo sa layunin ng pag-iipon. Dahil aniya, nagiging ugat ito kung saan napupunta kadalasan ang gastos ng isang tao. Kilalanin mo sarili mo, ano yung emotional triggers mo at nakagawa ka ng mga desisyon na really unwise tutuusin, diba? Oo, diba? Na pinipilit ka magkumpara sa sarili mo sa ibang tao. Fear of missing out. It is actually yung emotional. Oo, kaya yung pinakaunang tip ko talaga para sa mga nanonood, nakikinig, kilalanin nyo talaga sarili nyo. Ayon kay Peña Reyes, kapag naging malinaw ang mga bagay na nakakapag-trigger sa isang tao, mas nagiging conscious na ito sa pag-iwas at pag-iingat sa nagiging dulot ng paggastos nito. Yung pag-iipon kasi really, kumbaga, yung enjoyment mo, parang pinopostpone mo muna to a later date, no? Yung it's postponement of yung consumption. Oo. Na eventually, no, pagka may pangangailangan ka in the future, no, yung ipon mo, yung gagamitin mo, no, or halimbawa may emergency ka, yan, no, pwedeng manggaling yan, no, sa ipon mo, no. Isa naman si Aling Jennifer at Mang June sa mga walang pribilehiyo na tumanggap ng mga bonus kaya wala silang pinagkukunan ng pera para gawing ipon. Kaya po sa loob po ng 15 years na pagtitinda ko, medyo nagkakaroon po ako ngayon ng sakit na hyperthyroidism. Kaya tumigil po muna ako pag vendors. Unang-una po, mahirap po umasa sa mga anak. Mas maganda po yung may sariling income. Yung naiipon mo, may sapat lang din eh. Mga pambayad lang din ng pambahay. Tulad ng kuryente. Di ka rin makakapag-ipon mo kasi kailangan mo rin i-maintenance ang motor eh. Nagbigay naman ng paraan at mga hakbangin si Peña Reyes sa epektibong pag-iipon. Kung magkapera ka man, windfall, unahin mo maglinis bahay ka para guminhawa buhay. Oo. Yung mga utang mo, bayaran mo. Oo. Dahan-dahan, ganyan. But consistently, diba? Until ma-zero out mo yan. Oo. And after paying off debts, ayan, sige, make it a discipline na. You set aside yung surpluses mo, no? And treat it like yung utilities mo. Kung utilities mo, matik, pinabayaran mo yan. Magtabi ka somewhere, a stash account that you do not wala kang balak talagang galawin. Sige, dyan lang yan. Nagbigay paalala rin ito sa mga may kalakasan pa ang pangangatawan subalit walang income. Bakit ka walang source of income? Disabled ka ba? Or ako maintindihan ko eh. If you are disabled or what, no? Pero if you are otherwise able-bodied, ba? May mga bisyo ka ba? May mga ibang, you can be productive. Work is a choice. Tandaan natin yan. Work is a choice. Being productive is a choice. Ba? Kaya ekonomista, no? Ano yung pinag-aaralan ng ekonomista? Scarcity and productivity. Pero ano bang paraan para maibsan mo yung scarcity, di ba? Maging productive ka. Marami kang needs and wants, no?
But, you have to be productive, no? Dagdag ng ekonomista, ang pagtatrabaho at pagkakaroon ng income para makapag-ipon ay desisyon na manggagaling mismo sa tao. Ang pagnanasa na magkaroon ng savings ay hindi nakasalalay sa ibang tao o sa paligid, kundi sa kanyang sarili mismo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.